Papuri po sa ating buhay na Diyos. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niya po sa atin. Papurihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, buhay pa po kami. Salamat po sa panibagong araw, sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin. Patawad po sa ano ang aming pagkukulang sa iyo. Patawad po sa aming mga naisip, mga nasabi o nagawa na hindi po ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami, Panginoon. At salamat po sa iyong pagpapatawad sa amin. Ama, patuloyan mo po nawang pagpalain, kausapin, tugunan, katagpuin ang pangailangan ng bawat isang nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Nawa, Panginoon, ay talagang mangusap ka po sa kaibuturan ng aming mga puso habang pinag-aaralan po namin itong Exodus chapter 7. Nawa, Panginoon, ay patuloy ang magdulot nawa ito sa amin ng banal na pagkatakot sa iyo. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito. Nawa din po ay maging maayos po ang ginagamit namin para sa live na ito upang patuloyan po na maipahayag ng may kalayaan ang iyong mga salita at maipaabot ito, Panginoon, saan mo man ito nais makarati. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Banal na Espiritu Santo, na siyang patuliyang lumulukob sa buhay po ng bawat isa sa amin at patuloy ang nagsasalita po para po sa aming lahat. Nawa po ay walang anumang maging hadlang na gagawin mo pong pagkausap sa amin sa umaga pong ito. Puri sa iyo, aming Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa lahat po ng nakakapanood at nakakapakinig na po ng live na ito. Nawa po ay patuloyan po nating buksan ang ating mga puso at isipan para po malayang makakilos ang banal na Espiritu Santo sa ating kalagitnaan sa umaga pong ito. Dito na po tayo sa Exodus chapter 7, God's mighty power save. Amen. Po, talagang ang Panginoon lamang po na ating pinaglilingkuran ang may kapangyarihang magligtas. Amen. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Basahin po natin. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Faraon. At ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Faraon na payagan na kayong umalis ng Egypt. Dito po sa sinasabing parang Diyos sa harapan ng Faraon, ibig sabihin itataas po ng Diyos itong si Moises upang magkaroon po siya ng posisyon na iginagalang. Po, ginawa po ito ng Panginoon para igalang po itong pananalita po ni Moises. At kung babalikan po natin, di po ba talagang sinabi ni Moises na hindi siya karapat-dapat po na gamitin ng Panginoon dahil siya ay utal. So makikita po natin dito sa talatang ito na talagang na-encourage po si Moises and willing na po siyang sumunod sa ating Panginoon. So talagang only God can encourage us na po dahil po sa salita ng Diyos. Po. So dito po sa sinasabi nga po na magiging katulad po ng Diyos or gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Faraon ay para nga po bigyang galang po. Ito pong si Moises pagharap niya po sa Faraon. Ibig sabihin, pag nagsalita si Moises, talagang yun yung salita ng Diyos. At kapag ipinakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon, ibig sabihin mismong kapangyarihan yon ng Diyos. Po, yung kimikilos kay Moises. At talagang makikita natin dito at matututunan na talagang gagamit ang Diyos po ng iba't ibang tao sa iba't ibang kaparaanan. Po, sabihin mo nga, pwede din akong gamitin ng Diyos. Amen. Po, kailangan lang po magkaroon tayo ng obedient heart. Katulad po ng napag-aralan natin kahapon.
pwede po tayong gamitin ng Diyos. No po? Sa paraan na gusto niya tayong magamit. No po? Kaya lang, kailangan natin talagang maging willing tayo na magamit po ng ating Panginoon. So si Aaron po ang magiging tagapagsalita o magiging kanang kamay po ni Moises. Po. So kung ano po lang ang sabihin ni Moises, po, syempre galing po ito sa Panginoon and then sasabihin ng Panginoon kay Moises and then sasabihin naman ito ni Moises kay Aaron at si Aaron naman ang magsasabi sa Paraon. So, ibig sabihin, hindi nila dapat baguhin ang mensahe ng Diyos. No po? So, ganun din po. Napakahalagang punto po. So bilang mga tao, wala din tayong karapatang dagdagan, alisin, o baguhin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Po, hindi natin pwedeng i-water down yung mabagsik na pananalita. Hindi natin dapat pagaanin yung mga salitang dapat nating pinupuntuhan. Hindi pwedeng dagdagan po ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng alisin, hindi din pwedeng baguhin. Dahil yan ay salita ng Diyos. So ibig sabihin, hanggat sina Moises at Aaron ay nagsasalita ng kung ano ang sinasabi sa kanila ng salita ng Diyos, ito ay magkakaroon ng authority. Po, magkakaroon ito ng sense. Meron itong kapangyarihan. Po, kasi ito'y galing o dahil ito'y salita ng Diyos. No po? Kaya tayo po na mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Nawa ay talagang hindi po natin nadadagdagan, nababawasan, no po, ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Hindi po natin pwedeng bigyan ng sariling kahulugan ang context ng salita ng Diyos, yung ating pong mga binabasa. No po? Kasi kapag yan ay binigyan mo ng sarili mong kahulugan, ay hindi na yan salita ng Diyos. Salita mo na yan. Po, ibig sabihin, hindi yan magkakaroon ng dating sa sino mang tao. Okay po. Verse 3, ngunit patitigasin ko ang puso ng Faraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung maggagayon, ipadaram ako sa kanila ang bigat ng aking kamay. So dito pa lamang po sa verse 3 ay binalaan na po ng Diyos sina Moises at Aaron ng maaga na hindi makikinig sa kanila ang Faraon. No po? Hindi makikinig sa kanila. And dito talagang sobrang buti ng Diyos. Kasi dito pa lang inihahanda na po ng Diyos ang puso nila Moises at Aaron. Po sabihin mo nga inihahanda. Yes. At tayo din sa ating kapanahonan ngayon. May mga ipinapagawa ang Panginoon sa atin, pero bago niya ipagawa yun sa atin, inihahanda niya muna tayo. Inihahanda niya ang ating puso. Habang ako'y nagsasalita, naalala ko yung pagkuha ng Panginoon sa mami. Talagang kita ko after na lang mangyari na inihanda ng Panginoon ang aming puso for that day po na kukunin niya na ang mami. Po, so talagang iba-iba po ang paghahanda sa atin ng ating Panginoon. Po, so napakabuti po ng Diyos no po na talagang binigyan na po binigyan po ng babala itong si Moises at si Aaron na hindi magiging madali. Yes, ito yung kalooban ng Diyos. No po, na ang mga Israelita ay mailabas, kaya nga Exodo, paglabas, exit from Egypt. No po. So, pero yun nga, binigyan ng babala itong si Aaron at si Moises na hindi magiging madali.
So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng conclusion na hindi porke kalooban ng Panginoon ay smooth na, magiging smooth na yung road. No po? So again, hindi porke kalooban ng Diyos ay magiging maayos na ang lahat. Kasi ito'y kalooban ng Panginoon, ang paglabas ng mga Israelita, ang kanilang freedom, kalooban ng Panginoon, na matapos na ang kanilang pagiging slave for almost 430 years. Po, grabe po, no? Grabe. Hindi lang decades ang binilang, kundi hundreds of years ang binilang, no po, sa kanilang pagiging slave dito sa Egypt. Kaya nga parang nasanay na lang sila sa ganito. Kaya nga hindi din sila makapaniwala na lalabas na sila, na eto may Diyos na tutulong sa kanila. Opo, at ilalabas sila mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ang bayan ng Diyos. Po, ang bayan ng Diyos. Po. So, talagang ganun din again sa ating mga buhay. Again, hindi porke kalooban ng Diyos ay magiging smooth na ang lahat. Pero sobrang buti ng Diyos kasi inihahanda niya ang iyong puso. Po, inihahanda niya ang ating mga puso para po sa mga bagay na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Again, may babala na hindi magiging madali kasi patitigasin ng Diyos ang puso ng Faraon. Kaya sabi nga, at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israeli. Po, which is, kung babalikan po natin, ito din ang sinabi ng Diyos mismong kay Abraham from the book of Genesis. No po? And malayo na yon from the life of Abraham, malayo na yung talagang taon na po. Hundreds of years ang binilang. Pero same pa rin ang salita ng Diyos. Sabihin mo nga, hindi nagbabago. Yes. No po? Kasi pag salita ng Diyos, hindi talaga ito pwedeng magbago. Kung ano ang sinabi niya from the Old Testament, yun din ang mababasa natin from the New Testament. Diba? For example, sa book of Deuteronomy, mababasa natin yung love the Lord your God with all your heart, soul, mind, strength. At hindi ito nagbago. Ano po? Mababasa pa din natin ito sa Gospels. Mababasa pa rin natin ito. Kasi ito ay salita ng Diyos. Hindi katulad ng salita ng tao, nagbabago, di ba? Yung salita ng tao may may pasubali. No po? O, ganitong gagawin ko kung. Yan. No po? Pero ang Panginoon, hindi po nagbabago ang kaniyang salita. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga matatag ang ating Diyos na pinagtitiwalaan. Kasi hindi siya nagbabago. Kung ano sinabi niya noon, yun din ang sasabihin niya ngayon sa atin at yun din ang sasabihin niya sa darating na panahon. Po, sobrang buti po talaga ng ating Panginoon. No po? So, dito din, ito sabi mismo ni Jesus sa John 16:33. Na ang sabi po, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Sabihin mo nga, daranas ako. Yes. Po,
Daranas tayo ng mga pagtitiis. Daranas tayo ng mga paghihirap sa mundong ito. Pero anong sabi ni Jesus? Pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Amen. Purihin po ang ating Diyos na higit pa sa mapagtagumpay. Kaya nga po patuloy ang inihahanda rin ng Panginoon ang ating mga puso habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Talagang magdaranas po tayo ng hirap. Po, wala pong exempted. Yes, walang exempted. Yan man ay sa financial, yan man ay sa mentalidad, yan man ay sa emosyon. No po, pwede po, no? Pwede. Daranas po talaga tayo. Pero sabi nga magpakatatag po tayo ng mga nagmamahal sa Panginoon. Po, dahil may katapusan din po ang mga bagay na ito. Amen. Purihin ang ating Panginoon. 5, makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita. So ito yung pinakaunang dahilan kung bakit ipaparanas ng Panginoon ang mga salot sa mga Ehipsya, sa mga taga-Ehipto. Po, ito talaga para kilalanin siya bilang Diyos. Kasi nga maraming Diyos itong mga taga-Ehipto, itong mga Ehipsyo. Marami silang Diyos sa kanilang buhay. Pero ito yung pinaka talagang rason ng Panginoon para kilalanin siya ng mga taga-Ehipsyo. Na siya si Yahweh, na siya ang Diyos. 6, at ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Wow! Ito yung sinabi ko kanina. Na sa wakas, sumunod na rin si Moises. Diba? Kasi sa mga nakaraang mga talata, palagi may sasabihin ng Panginoon na pangako. And then sasabihin naman ni Moises, Panginoon, hindi ako karapat dapat na gamitin mo. Di ba ilang beses niya yung inulit din. Pero ilang beses din siyang in-encourage ng Panginoon. Kaya kapatid, kung may pinapagawa ang Diyos sa iyo, po, let God continue to encourage you. Don't just easily give up or ayaw ko na, hindi ko naman kaya yan. Po, hindi hayaan mong patuloyan ka pang i-encourage ng Panginoon. Amen. Po, at ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Nawa ganon din tayo sa ating buhay. No po. Magawa po natin ang lahat ng iniutos sa atin ng ating Panginoon. 7, 80 taon si Moises at 83 naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Faraon. Wow! Po, mas nakakatanda pala itong si Aaron. Pero si Moises ang pinili. O, so talagang ang paggamit ng Diyos wala sa edad. Sabihin mo nga wala sa edad. Ikaw man yung bunso, ikaw man yung middle child, ikaw man yung panganay, pwede kang gamitin ng Diyos. Ano po? Pwedeng-pwede, wala sa edad. Po, wala sa edad. Dito lang sa mundo may standard na. Oh, dapat nakatapos ka, dapat degree holder ka, dapat ganito, dapat ganyan. Ano po? Ganon sa standard ng mundo. Pero sa standard ng Diyos ay it is way better na po than the standard of this world, of course. Po, salamat sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. 8, sinabi pa ni Yahweh kina Moises at Aaron, kapag sinabi sa inyo ng Faraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at magiging ahas iyon. So ito yung very first miracle na ipapakita ng Panginoon dito sa harapan ng Faraon. Nagpunta nga sila sa Faraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito at naging ahas nga ang tungkod.
Kaya pinatawag ng Faraon ang mga matatalinong tao at mga salamangkero at sa pagitan ng kanilang lihim na karunungan ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Po, so talagang ano po no, kitang-kita natin na kung sino yung Diyos nitong mga Ehipsyo. Walang iba kundi si Satanas kasi 'di ba? Talagang magiting na mandaraya. Sabihin mo nga mandaraya si Satanas. Po, mandaraya talaga siya, no po? Talagang ini-imitate niya ang gawa ng Panginoon. Inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din. Ngunit ang mga ito'y nilolon ng tungkod ni Aaron. Amen. No po? Pinapakita din dito na talagang talunan si Satanas. Kahit ano pang gawin niyang pang-deceive, no po? Kahit ano pang gawin niyang panggagaya, no po? Sa ginagawa ng Panginoon o kagustuhan niyang magaya, wala pa rin siyang magagawa. No po? Pinapakita dito na nanalo pa rin talaga ang Panginoon and yes, never naman natalo ang Diyos. No po? Sabihin mo nga, never natalo ang Diyos. Po, never siyang matatalo kasi matagal ng tagumpay. Ang ating Panginoon, we are on the winning side, kapatid. Kaya hindi ka talunan, ha, kapatid. Gayon may nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ni Yahweh. Na po? So talagang kung anong sabihin ng Panginoon, ito po ang mangyayari. Kasi 'di ba sabi niya papatigasin niya yung puso ng Faraon. So dito talagang nagmatigas pa rin yung Faraon tulad po ng sinabi ng ating Panginoon kila Moises at Aaron. So dito, punta na tayo sa unang salot. No po? Yung naging dugo po ang tubig o yung Nile River. 14, sinabi ni Yahweh kay Moises, nagmamatigas ang Faraon. Ayaw pa ring paalisin ang mga Israelita. Kaya bukas ng umaga, dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa tabing ilog. Sabihin mo sa kanya ang ganito, pinapunta ko rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, upang sabihin sa iyo na payagan mong umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Again, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Po? Payagang umalis ang mga Israelita at sasamba sila sa ilang. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring sumunod. Ngunit tiyak na kikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Kita niyo po? Talagang ipinapakita po dito ni Moises na ang lahat ng mga nangyayaring ito ay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong si Yahweh. Hindi niya ito ni-take as kanya. Na po? Hindi niya din sinabi na gagawin ko. Po, kundi talagang palagi nakatuon ang lahat ng papuri sa Panginoon. Tignan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamamatay ang mga isda. Dahil dito babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Idinugtong pa ni Yahweh. Pagkatapos, sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang mga nasa batya at tapayan. Wow! Paano na po makakainom ang mga Ehipsyo? Di po ba? Kasi sabi nga ay ang tao pwedeng mabuhay, no po, physically speaking, ang tao pwedeng mabuhay po nang walang electric or kuryente. Pwedeng mabuhay. Pero not without water. No? Kasi halos malaking porsyento
ng katawan ng tao ay kinakailangan ng tubig. No po? Kasi kaya tung mga tuhod natin, no po, kaya siya hindi nag-uumpugan kasi in between yan may water. Kaya nga mahalaga na tayo kumakain ng gulay at prutas. Kasi kasi ang number one source of water na sinasabi na need ng tao ay galing sa buko. Po. Opo. So talagang yung mga kinakain natin talaga na kailangan yung tubig na pagmumulan ng kailangan ng ating katawan ay galing sa prutas at gulay. Po, pero wag mo namang sobrahan, kapatid. Baka naman sumakit ang tiyan mo. Po, yung tama lang. Po. So yun. So paano na? No po? Ganito yung magiging isa sa mga salot, pinakaunang salot na ibibigay ng Panginoon dito sa mga taga-Ipso. Mamamatay silang lahat kasi wala silang tubig. Ginawa ni na Moises at Aaron ang iniutos sa kanila ni Yahweh. Sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog. Kahit hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Kapatid, itong sinabing dugo, hindi ito, wala itong kasamang tubig. Talagang pure ito na dugo. So imagine, di ba, ang dugo ay malapot talaga. O kasi di ba may nakita tayo dun sa mga yung for example sinalina ng dugo, 'di ba? Kita natin di naman siya malapot talaga siya, no po? So talagang napaka tinding salot itong naranasan po ng mga Ehipsyo, ng mga taga-Ehipto. Kasi nga po, itong Nile River, ito yung longest river in the world. Na po? And then, ito yung talagang kanilang number one source ng lahat ng kanilang pinagkukunan, itong Nile River na ito. Ano po? At dito din, syempre, sila kumukuha ng tubig, kaya nga halos gawin na nila itong Diyos, itong Nile River. At itong Nile River nga ay katumbas ng yes, halos gawin na nilang Diyos, halos sambahin na po nila, imbis na yung manlilikha. Imbis na yung lumikha nung ilog Nilo na ito. At syempre dito din nila talaga napakalaking napakalaki ng naging epekto po nito sa kanila. Kasi nga ay again, dito sila kumukuha ng kanilang tubig, supply ng tubig. Po, dito din sila kumukuha ng kanilang makakain. Po, dito din idinadaan yung kanilang mga ah yung pinagpupuntahan nung kanilang mga ibinebenta. Kaya talagang grabe po yung naging salot na ito sa kanila. No po? Kasi ay talagang mamamatay. Hindi lang dahil sa kawalan, no, kundi dahil din sa kabahuan. Piruin mo, no? Hindi talaga sila makakainom. Siyempre, namatay lahat ng isda. So, bumaho po talaga. Again, longest river po ito. Napakalaki po ng sakop nitong Nile River. Po. Kaya grabe po talaga itong ginawa ng Panginoon sa kanila. Po, para ipakita na nag-iisa lang ang Diyos. Sabihin mo nga, nag-iisa lang ang Diyos. Po, para maipakita na mismong si Paraon, no po, na
greatest leader nung kanilang kapanahunan. Po, greatest leader. Ibig sabihin, pinakamataas po na leader itong si Faraon nung kanyang kapanahunan. Di pala greatest, mali yung term ko. Pinakamataas ang kanyang posisyon nung kanyang kapanahunan. Pero, no po, talagang hindi niya po kayang hadlangan ang gusto ng Diyos. Po, hindi niya kayang hadlangan ang gusto ng Diyos. At ganon din sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid. Kung sino man yung kinakatakutan nating tao, o may mga tao tayo na parang di na siya magbabago, ay patuloy lang natin siyang ipanalangin dahil may magagawa ang Diyos. Po, hindi kayang hadlangan ng sino man ang Diyos. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ngunit, nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan kaya't lalong nagmatigas ang Faraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Again, may pauna na pong salita ang Panginoon. May pauna ng paalala. That is will be a long road. Po, talagang pagmamatigasin ng Panginoon ang puso ni Faraon bago siya talagang mapapayag na palabasin at palayain ang mga Israelita. Ang ginawa nila ay hindi pinansin ng Faraon. Umuwi na lang ito sa palasyo. Samantala, ang mga Ehipsyo ay humukay sa tabing ilog upang kumuha ng inumin sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. Po, sabihin mo nga, mahabagin ang Diyos. Kitang-kita natin. Grabe po, no? Sa kabila ng pagpaparusa ng Panginoon dito sa mga taga-Ehipsyo, mahabagin pa rin siya. Sabi mo nga, God allowed. Yes, inalaw pa rin ng Diyos na makahukay itong mga taga-Ehipto ng tubig na maiinom. Imagine kung gaano ka soft-hearted ang Panginoon. Kaya kapatid, kung ang Panginoon ay may puso, na po, nagkaroon ng mahabaging puso dito sa mga taga-Ehipsyo, di lalo sa iyo. Di lalo na sa ating na kaniyang mga anak. Ano po? Grabe, no? Grabe. Hindi ma-explain na kagalakan itong pagpapakita na sobra talagang mahabagin ang Diyos. Imagine, no? Inalaw niya pa na makahukay ng maiinom itong mga taga-Ehipsyo. Itong mga taga-Ehipto na ito, itong mga Ehipsyo na ito. Po, grabe po. Salamat sa kahabagan ng Diyos talaga sa lahat ng tao. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Yes. Po. So, 7 days pa ang tinagal nung Nile River na naging dugo yung tubig po. So, salamat sa Panginoon sa pagpapakita niya. Naniniwala po ako na maraming kapahayagan po ang Panginoon sa inyo. Di ko man nabanggit pero naniniwala ako na bawat isa sa atin ay nakatanggap ng salita mula sa Panginoon. Yung talagang nagrema sa iyong puso. Po, kaya nawa yung mga natutunan natin sa umaga pong ito ay talagang magdulot po ng lalo pa nating pag-ibig sa Panginoon para lalo pa tayong tumatag sa ating pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, lahat po ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, unang-una ay para maipakita sa atin kung sino talaga siya bilang Diyos. Isa pa po,
Kaya may mga inaalaw ang Panginoon na pangyayari sa ating buhay ay para tumatag tayo sa ating pananampalataya sa Kanya at lalo pa natin siyang ibigin, sambahin, paglingkuran para anumang maranas natin sa buhay na ito ay hindi tayo basta-basta magi-give up dahil sobrang mahabagin ang Diyos. Kung nahabag siya sa mga Ehipsyo, mahabag din siya sa ating kapanahunan ngayon. At kung paanong hindi nagbago ang salita ng Diyos kina Moises at Aaron, ganun din sa ating panahon ngayon. At kung paanong pinarusahan ng Diyos ang mga taong hindi sumusunod sa Kanya, ganon din ang gagawin ng Diyos sa ating panahon ngayon. Kaya kapatid, wag na wag nating iisipin ni sa isang saglit man na maisip natin na lumayo sa Diyos. Po, tulungan po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po. Sobrang napakamahabagin mo po sa aming lahat. Salamat po. You are allowing things to happen in our lives for a greater purpose. Nawa palagi, Panginoon, ay malaman namin yung purpose kung bakit may mga inaalaw ka pong pangyayari sa aming mga buhay. Salamat, aming Panginoon, dito sa Exodo chapter 7. Kitang-kita namin, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos at talagang hindi ka nagbabago. Hindi ka pwedeng magbago, Panginoon, kasi ikaw ang Diyos na totoo, tunay, tapat, maaasahan, matibay na sandigan. Salamat po, aming Panginoon. Sobrang buti mo sa amin. Lord, patawad po sa mga pagkakataon, Panginoon, na nag-doubt kami sa iyo. Awarin mo po kami, Panginoon. Ikaw na Diyos na napakamakapangyarihan. Mahabag ka po sa amin, Panginoon. Patuloy mo po kaming likhaan ng puso na nagtitiwala talaga sa iyo, Panginoon. Puso na talagang ikaw ang itinitipok. Puso na handa palagi na sumunod sa kagustuhan mo po. Dahil ikaw din naman talaga ang magpo-provide, Panginoon, para po may sakatuparan namin yung mga ipinag-uutos mo po sa amin. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa mga taong ginagamit mo po para po sa amin. Para po magawa po namin yung kalooban mo po para sa amin. Purihin ka po, Panginoon. Salamat din po sa lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Nawa, Panginoon, ay talagang katagpuin mo po ang kanilang pangangailangan. Ayon din po sa iyong kalooban para po sa kanila. Lord, salamat po. Hindi po nalilingid sa iyo ang mga pangangailangan po namin, Panginoon. Salamat po. Meron kang sariling timetable, Panginoon, kung kailan mo po gagawin yung nais mo po, Panginoon. Yung pagtugon mo po o pagtagpo mo po sa aming pangailangan. Lord, salamat po. Tulungan mo kami na matuto na palaging maghintay sa iyo. Maghintay sa iyo. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa lahat po ng patuloyan mo pong ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Ingatan mo po kami sa aming mga pupuntahan at mamayang gabi, loobin mo po na magsama-sama po kami sa pagdalo po sa iyong gawain, Panginoon. Ito po ay gawain mo, Panginoon. Kaya nawa ay patuloy pong katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa na
dumadalo po sa iyong gawain. Magkaroon ng kaibahan, Panginoon, yung mga dumadalo. Panginoon, talagang maranasan ka po nila sa kanilang mga buhay. Purihin ka po, aming Panginoon, sa lahat ng ito. Salamat po sa buhay po ng aming daddy, sa buhay po ng aming mga kamag-anakan, sa buhay po ng aming mga pastor, ng mga kamanggagawa sa iyong ubasan, sa mga kapatiran from Miracle of Life and from other fellowship. Nawa, Panginoon, ay katagpuin mo po ang bawat isa sa amin. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Papuri po sa ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niya po sa atin. Hello po sa ating kapatid na Hazel and Christian. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay. Na patulang nakatalaga po para kay Kristo. Patulan po kayong paghimalaan ng ating mapaghimalang Diyos. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Mama Len and Kuya Ronnie. Hello po Mama Len and Kuya Ronnie. Patuloy din kayong paghimalaan, kayong mag-asawa ng ating Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Umeng, sa inyo pong mga anak at mga apo. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Nanay Rebecca, maging sa nag-iisa mo pong asawa, sa inyo pong mga anak at mga apo. Salamat din po sa ating kapatid na Irene. Ate Irene, salamat po sa Panginoon sa buhay mo po, sa buhay po ng inyo pong mga anak. At nagpapasalamat din tayo sa Panginoon sa buhay ng ating Sir Bob na palagi din pong nakaka-join sa atin pong online Bible study. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Elena, Kuya Randy, at sa buhay po ng inyo pong mga anak and incoming baby, pati lang katagpuin ng Panginoon mga pangangailangan niyo po. Ganon din po si Lovely, si Carl, ang kanilang mga anak, maging si Michael na nasa ibang bansa, si Nanay Lorna, si Tatay Rading at si Pretty. Maraming salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating Nanay Vilma, ng inyo pong mga anak at mga apo. Purihin po ang Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ninang Cynthia, Ninong Darius at ang inyo pong mga anak. Salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay. Yes. Loobin po ng Panginoon na magkita-kita tayo mamayang gabi. Yes, kapatid na Jocelyn Kibuan, Tagudan, maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay. Patuloy ang katagpuin ng Panginoon ang mga pangailangan niyo po. Pupuri po sa ating Panginoon. Loobin po ng Lord na magkita-kita tayo sa pagpunta po namin dyan sa Apayao. Maraming salamat din po sa ating si Joanna Fegallardo Mare. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo, sa buhay nila nanay at ng iyong mga kapatid, mga pamangkin, mga bayaw at hipag. Maraming salamat din sa buhay ni Ante Ruth. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay. Patuloy din katagpuin ng Panginoon ang pangailangan niyo po, maging mga kapatiran from Apayao, kapatid na Crazy, ayan, at ang kanyang pamilya, maging si Kuya Bernie, ayan, purihin ang Panginoon. At ang ating mga kapastoran po dyan sa Apayao, hello po sa inyo, mapagpalang araw po. Salamat din po sa buhay ng ating Ate LP, Kuya Ogie, patuloy ang himala kay Baby, at salamat sa buhay ni Nene, maging ni Ivan. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Cherry na nasa Hong Kong, maging ang mga mahal mo po sa buhay na nandito po sa Pilipinas. Salamat din po sa Panginoon sa buhay nila Mami Elma at ng mga kapatiran po na nasa Labak. Salamat din sa buhay ni Hezen, ganda. Salamat sa buhay mo. Salamat din sa Panginoon sa buhay ng pamilya ni Bok, maging ng Ninang Mini, ng Ninong Uda, pamilya ni Jean, maging si Maymay. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Loobin po ng Yes, Teacher Bell, Sir Neville and si Noe. At salamat din sa buhay ni Daddy ng
Nanay Nelia, Papa Mar, at sa buhay ng aking mga kapatid, mga bayaw at hipag. Salamat din sa buhay ng aking nag-iisang asawa at ng aming mga anak. Papuri po sa ating Panginoon, loobin ng Panginoon na magkita-kita tayo mamayang gabi at 7 p.m. sa worship center po. Everyday po ang ating live at 7:30 a.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.